Hello po mga kababayan, si Dante Maravillas. Ano yan, Mr. Maravillas? Yung masasabi mo doon sa nirelease na Cabral Files ni DDS Congressman Leandro Leviste? Sinupalpat po niya, no? Bicol Saro Party List Representative Terry Ridon. Ayan, Ridon calls out Leviste over release of documents. Ayaw kasing tumigil sa kakadaldal ni Leandro Leviste. So ito yung ginawa niya. Transparency at katiwalaan. Cabral Files inilabas na ni Kong Leandro Ligarda Leviste. 721 billion sa DPWH sinilip. Ang ginawa niya kahapon. Tuluyan ng nilabas ni Batangas 1st District Representative Ligarda Leviste, Leandro Ligarda Leviste, ang tinaguriang Cabral Files na naglalaman ng detalye ng 721 bilyong halaga ng mga proyekto sa 2025 DPWH National Expenditure Program. Ayon kay Leviste, 161 billion dito ang may kahinahinalang tags. Karamihan ay flood control projects na kanyang ibinunyag sa pagdinig ng Senate Doribon Committee bilang bahagi ng panawagan para sa transparency at pananagutan. Ang problema, yung sinasabi niyang Cabral Files hindi man authenticated. Maging si yung kaalyado niyang DDS Senator, si Marcoleta, mga kababayan, di kumbinsido. I don't think niya he is competent. Sabi ni Marcoleta. Sabi ni Marcoleta po, pakinggan natin. If not, then it's okay. So we can... I'd be happy to answer any questions na lang that you may have po. But may I also add, Mr. Chair, that... Mr. Chair, Mr. Chair, if the good congressman will be the one to identify or talk about the contents of the files, I don't think he is competent because he is not part of the PWH. He is not even a staff of the PWH. It has nothing to do with the preparation of the entries, the consolidation of the reports. He has no personality to testify. I think what he can testify is limited only on how he was able to obtain the files from... Di ba, mga kababayan? Pero ayaw magpapigil. Ayaw tumigil, mga kababayan, ni Leviste. Bira lang ng bira. Ibinahagi ni Leviste ang 213 bilyong DPWH projects na pinunduhan sa ilalim ng unprogrammed appropriations noong 2023 at 2024 na anyay pinili ng ahensya at hindi ng Kongreso. Binanggit niya ang mataas na konsentrasyon ng mga kontrata sa ilang kontraktor bilang posibleng indikasyon ng problema sa sistema ng bidding. Isang isyong ayon sa kanya, kailangang matugunan upang maprotektahan ang pondo ng taong bayan. Ayan ba? Transparency at katiwalian. So lumalabas, mga kababayan, sa kanyang mga presentation, lahat na lang na nakalista may anomalya. Wala man pong ganun. Halimbawa, yun doon sa amin. Nilabas niyang lista, mga kababayan. Yun na yung perception ng mga tao ngayon. As if lahat ng mga nasa lista na nilalabas ni Leviste may anomalya. Ito yung nilabas niya 2 days ago, mga kababayan. Listahan ng mga approved projects sa Albay 1st District. Ang total niya 1.7 billion. Yan First District ng Albay, distrito, mga kababayan nito ni Liberal Party Congresswoman Chrissy Lagman, anak ng dating congressman yung namatay yung tatay niya kasi. Siya na yung pumalit, si Chrissy Lagman. So ibig bang sabihin itong mga nakalista na projects, mga kababayan, sa First District, punong-puno ng anomalya? Malamang, mga kababayan, pumalag dito si Crisel mismo na member ng Partido Liberal. Kasi yun ang magiging perception ng ating mga mamamayan, as if lahat na nang nilalabas na lista ni Leviste may anomalya. Ilista pa lang ito ng mga approved projects. Karamihan dito hindi pa man po ini-implement. So kung hindi ini-implement, hindi pa ini-implement, paano na nangyari na may corruption agad?
Di ba? May investigasyon ba na ginawa si Libiste mga kababayan on the ground para sabihin na ang mga projects na to doon sa amin punong-puno ng anomalya? Yun ang lumalabas mga kababayan. Kaya tama na pinuna mga kababayan, sinupalpal ni Bicol Saro Congressman Party List Congressman Terry Ridon. Ayan na, Ridon calls out Libiste over release of documents. So sabi po ni Ridon, may rason niya, the government has not done a piece-by-piece release of documents previously handled by late Public Works Undersecretary Maria Catalina Cabral. The government niya is placing importance on authenticating the so-called Cabral files before them as a whole set of documents. Sabi po ni Ridon, the reason why the government did not resort to releasing unauthenticated and partial files like what Representative Leandro Liviste did is that it is important to have complete and authenticated files in its actual job to hold those involved in the flood controls scam accountable. It is up to the public to decide if they accept the documents released by Representative Liviste as true, sabi po ni Party List Representative Terry Ridon. So may punto po mga kababayan, isang abogado itong si Terry Ridon. Tama yung kanyang pananaw. Kasi nga po, maging si Marcoleta, nakaalyado niya, isang Duterte Senator, siya Duterte Congressman, hindi kumbinsido sa ginagawa ni Libiste. I don't think kanya kompetensya. Hindi naman siya niya parte ng DPWH na naganda ng mga documents na yan. O diba? Kaya kaduda-duda po yung intensyon ni Libiste. Ano niya, Mr. Maravillas, yung reading mo? Yun na nga po. Gusto niya magpabida at possibly mga kababayan para ma-divert ang atensyon ng mga tao doon sa kanyang kinasasangkutan din na problema. Yung ghost solar. Yung finansya mga kababayan ng Department of Energy dahil hindi niya nagawa yung kanyang commitment base sa kanyang franchise. At ito pa yung balita ngayon, no? Sabi dito sa report ng Abante, nakalkal sa audit ng SGB, Leandro Liviste nilako 7 ghost solar projects. Nakita ninyo? Kung may ghost flood control projects, may ghost solar pala, nilako daw. Sabi dito sa kwento ng Abante News online. So dinadivert yung atensyon doon sa kanyang ginasasangkutan na controversy. Labas siya ng labas mga kababayan ng kung ano-anong mga aligasyon tungkol dito sa sinasabi niyang Cabral files na hindi man nga po authenticated. Ayan tuloy, lumabas din yung mga alleged ghost solar project na kanyang kinasangkutan. O diba? But anyway, ibalik muna natin dito sa pagsupalpal sa kanya ni Terry Ridon before nating pag-usapan itong sinasabing inilako na solar, ghost solar projects ni Libiste. Yung sabi po ni Terry Ridon, one example niya of the irresponsible release of documents was Representative Liviste's admission that the list of projects supposedly under CWS Representative Edwin Garjula are unvetted, unverified documents from DPWH where there was a line item about a 2024 MAIP amounting to 30 million pesos. Kita ninyo? Inamin niya, unverified. Unverified pala, unvetted. Bakit labas siya ng labas ng kwento? O diba? Nakakagulo po sa investigasyon ng ating gobyerno. Parang purposely, ginugulo niya talaga yung investigasyon. Lalo't ang ginagawa niya, nire-release niyang mga documents 2022 onwards. Yung previous administration, mga kinasangkutan ng mga politikong kaalyado niya sa previous administration mga kababayan, hindi man niya po nire-release. O diba? Pati yung mga lista ng mga contractors, top contractors niya. Wala doon yung sa lista, yung CLTG Builders ng tatay ni Bongo. Wala din.
sa lista mga kababayan, yung kay Diskaya. Ang top 1 na nasa lista niya, yung SunWest ni Saldico. So lumalabas, selective lang siya mga kababayan. Pati sa lista ng mga contractors. Yan o. 2 days ago, Leandro Ligarda Liviste, 161 billion DPWH projects na nakatag sa OP. Top contractors. Yan o. Top 20 contractors po. Nandyan yung SunWest. Number 4 yung SunWest. Tapos yung Hightone, yung kapatid ni Saldico. Si Kitoko. May nakita kayo dyan mga kababayan na si LTG. Wala din yung construction company ni Diskaya. May nakita kayo dyan na construction company ni Diskaya? Yan yung napansin ng ating mga netizens. Selective siya, mga kababayan. Kaya may punto, mga kababayan, si Terry Ridon na questionin. Maging si Marcoleta, hindi kumbinsido. O, di ba? Inamin niya mismo niya na unverified, unvetted. Ridon was referring to Leviste's claims that during a press briefing on Wednesday, wherein the Batangas Solon said that he received a document from a whistleblower, a low-ranked staffer from DPWH whom he does not know about Gargiula's alleged projects from 2023 to 2025. So nakita ninyo, yung 2022 onwards lang, walang 2016, panahon ni Digong. Kaya kaduda-duda po ang intensyon ni Leviste. So Leviste said that the document was entitled List of Edwin Gargiula's DPWH projects, the first part of which showed a summary of supposed projects said to be worth 22 billion, and then a more detailed breakdown. Part of the summary, however, was a 30 billion entry named 2024 MAIP, referring to the medical assistance to indigent patients, a program that should be lodged with the Department of Health. Hindi man po sa DPWH project, sa DOH na kasama. You see, so unverified, unvetted po by his own admission. MAIP is the program availed by patients who have no choice but to be admitted to private hospitals due to high capacity in government facilities, yet also find it difficult to pay hospital bills. Through the MAIP, beneficiaries get guarantee letters which are used like promissory notes for incurred expenses. So Leviste himself admitted that he has not verified the documents with DPWH but believes that it is credible because it matches their data regarding several projects supposedly under Gargiula. But Ridon stressed that Leviste should have been or noted that there is no MAIP program under DPWH before he released the documents. So nakita ninyo, mali-mali ang data na kanyang nire-release. So nangyayari tuloy ang perception ng tao na bubuo sa isipan ng mga tao. Lahat na lang ng mga nire-release niya na mga data, documents, anomalous, kahit hindi man po kasama. Nakasama yung dapat hindi. MAIP sa Department of Health yun po, mga kababayan. Sinama niya. So paano natin paniniwalaan yung mga revelasyon niya? Nire-release niya yung mga documents. Mali-mali yung data. Sabi ni Terry Ridon, the DPWH niya does not have any program named MAIP. People know that MAIP is under the DOH. What they call as the medical assistance for indigent patients. That's why if this is the MAIP program of the DOH, why would it be placed in an official document ng DPWH although this is unvetted at unverified? Leviste should have seen this immediately, sabi po niya, before laying it before the public and mentioning it during press conference at media interviews. Left and right mga kababayan yung pa-interview
ni Libiste, lalo na po sa ABS-CBN na partly owner pala siya. Kaya pag pumunta sa ABS-CBN mga kababayan si Libiste, yung mga reporters at anchors ng ABS-CBN nanginginig pa sa pag-interview sa kanya. Buwelo na magsalita kasi may-ari pala. You see? Di ano ni Mr. Maravillas yung report ng Abante News na sabi na kalkal. Ayan po, nakalkal sa audit ng SGB. Leandro Libiste nilako 7 ghost solar project. So, kini-question yung mga DPWH ghost projects, yung nagko-question mga kababayan, may nakalkal din na ghost project, solar. So, paano kanyan magiging credible na anti-corruption crusader pa ganyan? Di ba? Yan report mga kababayan ng Abante. Nakalkal sa isinagawang audit ang mga ghost solar projects ni Batangas Representative Leandro Ligarda Libiste matapos nitong isara ang Solar para sa Bayan Corporation or SPBC noong 2022. Halos 3 taon makalipas makakuha ito ng congressional franchise para makapagatid ng elektrisidad sa mga off-grid communities. So base sa report ng Abante News online sa dokumentong nakalap ng Bilyonaryo.com, sister site ng Politico.com PH, lumalabas na ang mga proyekto ng SPBC sa Mindoro, Palawan, Masbate, Batangas, Quezon, Aurora, Cagayan, Isabela, Panay, Negros, Misamis at Davao ay natingga dahil tumanggi ang mga local government unit na akuin ang operasyon ng mga solar project. Sa 2024 annual financial statements na inaudit ng Sisip Gores Vilayo and Company, kinumpirma ng SPBC na sila ay nag-ceased operations noong 2022 in all 7 sites it had been operated in. Pati pala sa amin sa Bicol, Masbate, may project si Libiste. Sa filing ng kumpanya na bisto rito ang bigong tangka na idispatsa ang kanilang mga assets. Noong Pebrero 3, 2022, tinangka ng kumpanya na i-donate ang 7 sites sa mga host LGU pero ni isa ay walang tumanggap. Kaya sabi nila ko, ni isa walang tumanggap. Sa donations did na the donations did not materialize and the sites have remained non-operational since then, ayon sa auditor. Kaya nakatiwangwang, stranded at abandonado ang proyekto. Kaya kung may ghost flood control projects o mga substandard o unfinished tapos abandon, mayroon din sa solar. Kita nyo na, mga kababayan, sumingaw tuloy sa daldal ni Leandro Libiste. Abandonado ang proyekto. Nasa publiko lamang ang shutdown ng SPBC nang umarap si Libiste sa interview ng programang On Point ng Bilyonaryo News Channel noong January 14, 2026. Sa nasabing interview, binanggit ni Libiste na ang prangkisa ay defunct at non-operational na sa loob ng 4 na taon dahil sa problema sa regulasyon. Minaliit din niya ang issue dahil hindi umano ito may tuturing na public interest. Paano hindi public interest na apektado po yung mga supposed beneficiaries na hindi po naabot ng serbisyo ng kuryente? Di ba? So sabi dito, kahit natigil na ang operasyon, hindi naman ay sinurrender o walang bisa ang pangkisa at hindi rin umano pinagbigay alam sa Kongreso na tumigil ng operasyon ng prangkisa. Nabisto din sa financial disclosure ng SPBC ang magkasalungat na posisyon sa issue habang binanggit ng management sa 2024 filing na wala silang planong mag-liquidate dahil patuloy umano silang nag-evaluate sa business opportunities. Nagbabala naman ang auditor na magiging suliranin ng kumpanya ang pagkalugi, capital deficiency at cessation of operations. Siyempre, abandonado po Inamin ng SPBC ang pagkalugi ng 10.9 million noong 2023 at 2024
na nagresulta sa capital deficit na higit sa 470 million pesos. Ang ibang solar portfolio ni Leviste ay ang Solar Philippines Power Project Holdings Incorporated na pinapatakbo sa ilalim ng DOE at pinagmulta dahil sa pagkabigo na matupad ang pinangakong capacity. Ang isa pa niyang kumpanya, ang SP New Energy Corporation, ay ibininta naman sa Meralco Power Gen Corporation ng bilyonaryong negosyante si Manuel V. Pangilinan sa halagang 34 bilyon. Kaya naging bilyonaryo. Ngayon, sinampal ng multa. Pinagpa-fine mga kababayan ng DOE 24 bilyon. O di amanos na. Pag ganyan, may tira pa siyang 10 bilyon. You see, mga kababayan, kaya malabo ang pagiging anti-corruption crusader ni Leandro Leviste kasi siya mismo, yung kanyang sariling kumpanya, may sabit din sa sinasabing ghost solar. You see? So, but anyway, pabayaan natin. Nag-enjoy daw siya eh. Nag-enjoy daw siya sa kanyang ginagawa. O, di sige. Mag-enjoy ka lang. Kung saan ka masaya. Yan yung sabi niya doon sa latest niyang press con. Nag-enjoy daw siya sa kanyang ginagawa. So yun lang po mga kababayan. Ako po si Dante Maravillas. Bye-bye po. God bless. Ay pag-share pala po nitong ating video para marami po yung makapanood sa ating mga talakayan. Bye-bye po.